Mga karos, good morning. Ayan, good morning, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Miyerkules, bali August 20 na po ngayon. Siya nga po pala mga karos, ito yung first PMS nitong ating Suzuki Utility Caravan. Yan, pupunta tayo ng Kawit, tapos may mga konting materialis tayong bibilhin para sa Riego de Dios project natin. Shoutout na galing po pala sa tumawag galing pa sa Laguna, kay Mama De Guzman, kay Sir Jomar, Ma'am Letlet De Guzman. Yan, God bless po and ingat palagi. So tumawag sila at nag-inquire from Laguna. Yun nga lang, medyo sobrang layo na po nun. Ayan, God bless, maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta. Bale, ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Miyerkules. Let's go! Tara! Dito tayo sa Riego de Dios project. Ito, good morning kila client owner. Yung mga pinamamasilyahan natin na fence grills dito, unti-unti na po natin na pinapipinturahan. Bali, enamel block po siya, yung aqua gloss it. Tapos pinaano po natin dito, pinaumpisa na natin sa hagdanan. Ito nga po pala yung mga wood planks na binaklas po. Pa-reject na nga rin po pala to sa sobrang tagal na. Hindi na rin mapapakinabangan to. Kaya Philip, good morning. Good morning po. Poy, good morning Poy. Good morning. Ano na yata yan? Ako yan. Acrylex primer. Yan. Hello, good morning Log. Good morning. Ang inuuna po nila rito yung sa preparasyon ng hagdanan. Bali sa steps, nag-request pa si client na dagdagan pa. So ito yung chinelas natin. So pag ninagdagan namin lang ng 1x2 na tubular dito, ano na po yan, nahabala po yan. So renovation, yan bali, inabutan po kasi natin yung ano po nito, yung structural ng framing ay wala pong mga bakal at saka wala pong buhos. So ito gagamitan natin. Magkukulang lang tayo rito ng mga 12mm, siguro dalawa, at saka isang hard deflex na 9mm, yung pang sidings. Tapos bibili po tayo ng ilaw para rito. Tsaka bibilan din natin ng ilaw to, yung sinasabi ko rito. Tsaka yung pambutas ng pintuan, yan bibili tayo. Si client nga po pala, bali sa akin na pinapaplano kung ano yung mga magagandang kulay dito. May mga una na kasi kaming mga pintura na nabili, sayang naman po hindi gagamitin. So yung aqua glossette na black ginamit na po namin dito sa fence grills. Yan. So bali yung mga roofing trusses na ma'am, more on black siya. Kaya binagay na po natin dito. Abangan na lang natin yung kulay ng mga pader. So ito muna yung update dito. Gilag, okay na. Pa-deliver ako ng mga dalawa pa niyan. Oo, at saka isang 9mm na share board. Sige. May simento pa ba dyan? Ilan? 5 simento na lang. Oh, pwede na yan. Eh, yung buhangin, marami pa. Pwede pa yan. Sige. Nandito pala kami ni Mrs. sa may Kawit, Suzuki branch. Yung kinuha po natin na Suzuki Utility Caravan, bali meron po siyang 3 years free maintenance or PMS. So, ito yung unang PMS niya. Bali, checking lang naman kasi less than 1,000 kilometer pa lang yung tinatakbo. So, saglit lang kami dito. Unahin muna namin magpa-PMS, tapos mamaya magbibigay tayo ng update sa mga ongoing project natin. Siya nga pala, since nandito na kami, pag-uwi, bibili na tayo rito sa may ANS lamps na mga nabanggit ko kanina sa intro. Tsaka dito sa Wilcon yung lock installation kit. Bale, ito yung unit natin for checking. Pa-vlog kayo sir ha? Oo. Yan lang naman sir yung Yan, yung vacuum lang doon.
Bali first PMS, wala namang masyadong gagawin. Bali i-check lang yung mga fluids, yung mga nuts. Syempre nagamit na. Medyo mukhang magtatagal kami ni Mrs. dito, pero mahalaga po kasi to eh. Diba? Sikasuhin muna namin to. Pang number 9 tayo. Ayos na. Thank you. Okay na kami ni Mrs. dito sa Suzuki Kawit. Medyo may iwan to ng mga ilang oras dito. Ang ganda nung ano nila services kasi kailangan pa nila maglagay ng ganito para i-check up lang. Tapos kasama na nga po pala yung car wash. Bali libre na po yun. Libre na yung car wash. Babalikan na lang po namin to. First PMS niya ngayong buwan, so 1 month, 1,000 mileage. Tapos ang second PMS niya is ay 5,000 kilometer or 4 months. So hindi ka naman maiinip dyan sa loob kasi may ano siya, baboy, may coffee, may wifi, tsaka air condition naman yung lunch nila. Pero ito, kakain muna tayo. Nagugutom na si Mrs. Baka ikaw. Wala pa akong kain. Balik tayo rito mamaya. Parang date na rin pala natin to, no? Pero mas maganda sana every Sunday ginagawa yan, para hindi nasasama sa oras ng trabaho. Yun nga lang kasi pagka Sunday dyan, sarado sila yung Suzuki branch. Mga karos, kain pa, bali pananghalian na po. Kain na. Okay na kami dito sa Suzuki Kawit. Dapat ito talagang sasakyan natin, dadalhin po natin sa sa sukat kasi doon naman po ito nanggaling. Pero since ito kasi yung pinakamalapit, yung Kawit branch, dito tayo syempre, di ba? Nakalimutan ko yung pangalan na nag-assist sa atin. Ayaw nga si sir. Nakalimutan ko, napakagaan niyang kausap, parang si Sir Manuel. Maasikaso. Nakakahiyang abutan ng 20. Ayan. So babalik tayo rito sa susunod pagka 5,000 kilometer na yung tinakbo. So sa ngayon kasi nakaka 778, pero kailangan na, required na po natin ipa-PMS. Ayan, bali chinek lang naman po natin dito yung yung syempre yung mga nuts, paikot, tapos yung fluids. Yan, okay naman po lahat. With pre with pre car wash. Ang ganda po ng serbisyo po dito. Sana muna kami, ANS lamps, tapos mag-wheelcon po kami. Nag-break time na kami kanina. So time check, mag-aalauna na po ng hapon. Tapos dediretso na kami rito sa Anyana Bel Air East. Let's go, tara. Nandito na tayo sa ANS lamps. Ito po yung binili natin, worth of 1,336. Ayan, pin light. Bali kasama na po rito yung sa ilalim ng stairs, may storage doon, at saka doon sa ilalagay natin doon sa nabutas na PVC panel. So ito na po yan. Yan. Tapos bumili tayo ng lock installation kit para dito sa sa mga pintuan po, para malagyan po natin ng mga doorknobs.
Ayan, 589. Binili po natin dito sa may Wilcon. Ito po yun. Bali heavy duty na to kasi yung ginamit po na mga pintuan doon ay na mga napakatigas po, makapal at saka matigas. So sana kayanin na nito yung 4 na pinto. Pero yung pinaka para po doon kasi sa main door, baka iba po yung ipalagay ni client na doorknob. Lock installation kit, heavy duty na yan. Tara, saan na tayo? Anyana Bel Air. Anyana Bel Air East project tayo. Ceiling framing, okay na yan. Bali ang kailangan na lang natin dito yung electrical. Tapos since may plano po kasi na ano po dyan, yung sa paglalagyan ng aircon, kailangan din muna na mailagay yung copper tube line. Yan na, marami pang pwedeng gawin bago po isalpak yung PVC panel. Blower? Wala tayong blower na dala. Hindi blower yung dala ko. Walis lang, yung walis lang muna. Maning! Ming! Ming. Si Marvin, good afternoon. Good afternoon, boss. Si Adonis. Dito tayo. Ito yung mga silicone sealant na binili ko. Si Adonis, good afternoon doon. Good afternoon. Sana magkasya to. Next week lang pala siya. Yan, kailangan na natin lagyan to para sa tuwing umuulan hindi masyadong pumapasok yung tubig. So sa flashing nga po pala, kaya hindi namin malagyan ng mga flashing to. Yan, masisira po kasi yung flashing. Marami pa pong gagawin dito. Doon sa may mga malalaking siwang medyo kakapalan na doon. Nakakapalan ni Adonis. Dito lang medyo magastos eh, pero pagdating doon medyo ano na yun, panama na. Silyado. Walong bote lang binili ko doon. Pagkasya na natin. Kaya siguro. Kasya na siguro yan ah. Doon ka pa rin bumili sa binila natin? Oo, Indian sana. Yung waterproofing na lang to. Yan na. Waterproofing na lang ang gagawin dyan. Yung kisame dito sa part ng extension, malamang matapos namin to kagad basta makapili na si client na materialis. Pero yung dito sa kisame sa baba ang hindi pa siguro, gawa ng yung sa aircon kasi nitong second floor. Yan, padadaanin po yung linya niya sa pagitan po ng bubong at saka ng kisame para nakatago yung copper tube. Hindi natin dala yung blower, sayang. Okay na, ang walis-walis lang muna. Tapos lilinisin na lang namin yung gutter. Ito doon, ano na to, binalatang ko na to para dire-diretso tayo. Yan. Bali, itong mga silicone na to, hindi na po namin yan tatanggalin kapag maglalagay kami ng flashing. Yan, double protection na po yan. Double na to. Oo. Pag maglagay pa tayo ng flashing. Talagang wala nang lulusot, no? Maliban na lang kung may multo, no?
Ayan. Dito na may tuloy dito. Sa dito lang. Oo, kasi wala pang ano eh. Wala pang nalalagyan eh. Huwag lang itong aapakan muna doon, no? Oo. Para hindi mabaklas. Sa ibabaw doon para magdigtong. Ito pa. Yan. Yan, pansamantala lang po ito. Bukas magpapaschedule na tayo ng ano rito, kasintada. Banda rito madaling lagyan eh. Halos dikit na kasi siya sa pader eh. Yan pang ano, pang lima. Pang limang bote. 6, 7, 8. Medyo mahaba pa. Siguro sakto na ito. Sakto na yung 8. Pangsamantala lang naman kasi hanggang dito. Bali dito sa area na to, yan dito rin mamamahay yung tubig eh. Kaya kailangan lagyan din dito kahit na may bulada na. Hindi ka ba din? Okay na po tayo rito. Bali pina-silicone sealant lang po muna natin to. Yung silicone sealant po, yung 8, bali 1,000 pesos po yung bili natin doon. So hindi na masama dahil pansamantala naman na makukure niya tong ano. Yan na mapoprotektahan niya po tong mga bubong natin dito. Medyo matagal-tagal din po to bago malagyan ng flashing. Pero ito pwede na. At saka hanggang doon banda. Pero dinamay na po natin. Kasi yung flashing naman po na ilalagay natin dito, yan na at least double protection na siya, 'di ba? Pero yung dito medyo matagal-tagal pa. Yan na. Ito kasi yung mauuna eh. Yan, susukatan na lang namin ng 8 feet yan kasi yung flashing 8 feet hanggang dito. Tapos offset na tayo. Yan, pwede na po natin ituloy yan. Yun nga lang, kung lalagyan lang din po natin yan, yung mga dumi na mapupunta rito, sasalain itong long span natin, hindi natin malilinis kasi may naka-install na flashing. So maganda, malinis muna natin yung alikabok at saka yung kalat para hindi mamahay dun sa loob. Kaya medyo magtatagal pa siya. Kaya wag lang tayo mismo aapak dyan kasi bago lang eh. Bagong lagay lang tsaka rito. Tapos dito nga pala sa na project natin dito sa back extension, wala pa sa contract pero magpapadeliver na po tayo ng ano natin dito, ng hollow blocks. Yan, nag-usap naman na kami ni client. Hollow blocks at saka 10mm na steel bar.
Usap naman na kami ni client dito na kahit hindi pa natin kailangan tong gawin, ipapagawa na natin. Gawa nga itong part na to, hindi makukumpleto yung gawa namin dito kung hindi magagawa to. Yan na, nag-usap na kami ni client dito. Kahit CHB laying lang, kahit kalahati. Yan, malagyan lang po natin CHB, tapos malagyan natin ng poste. Yan, para dire-diretso na. Yan, okay na po tayo rito. Ilan mo na yung pinagawa natin. Tapos dito naman po sa may back extension area mga karos, pinakukompleto ko na yung linya. Ang kulang na lang dito itong tubo na to para sa rain shoot. Kaya may abang na po tayo dyan sa dulo. Pupunta rito sa gitna kasi itong part na to, yung pinaka-induction niya nandito sa ibabaw na, nandun po yung rain shoot. Ayan na. Natagos na yung papunta rito. Yung ilan sa mga PVC pipe doon galing sa taas na pakinabangan pa po namin. Ayan na. Tapos tinutuloy na lang dito yung hanger ng ating metal framing. Yan, para kompleto na. Ayan na. Tapos yung pinaka grills na ginawa natin dito, pansamantala nilagyan muna natin din ng silicone sealant. Kapag ito ay pipinturahan na, babaklasin na lang po siya. Yan, para ibabaw po yan, ibabaw tsaka gilid. Importante yan para hindi po pasukin ng tubig. Kasi pagka pinasok ng tubig yan, hindi pa naman ho kasi tapos yung ano nito, yung pintura. Yan, para may protection po siya. Ito po yung ano kasi, ginaya naming design doon sa perspective. Yan, nakadikit siya. Hindi naman po hindi siya nakadikit. Pero kung sakaling ganito yung mga design, ang sikreto lang nito kapag natapos, silyado dapat para hindi po pasukin yung gilid. Maganda rin yung dating niya kapag nakadikit. Ganda rin ang forma. Ayan, bali Wednesday nga po pala ngayon magpapabali tayo. Bago tayo malis yan, para bali na tayo rito. Matatapos na yung hanger. Pero medyo marami-rami to sa isang layer. 1, 2, 3, 4, 5. Medyo marami pa hanggang doon sa dulo. Okay na po tayo. Kanina kasi pumunta kami bandang alauna rin sa office. Bali wala pong tao sa opisina. Sila na po ang magpapa-fill up nito, overtime at saka gate pass. Ayun yung papadeliver natin. CHB, steel bar, semento, buhangin. Yan. Ikaw na bahala. Siguro pwedeng ngayon na. Baka may tao na dun. Wala eh. Yan. Pangalan nilang ni Ma'am Doming at saka ni Kuya Boy nilagay ko. Hindi ba kaya Domingo yun? Sige, pwede naman yan. Wala namang kaso. Doming. Yan, pwede. Pwede yan. Tama, yung uniform namin. Yun na lang, uniform naman. Yan, bali mga karos kasi yung pangalan mismo ni Mang Doming hindi ko kabisado. Yung totoong pangalan. Duty siya rito bukas. Kailangan nandun siya sa overtime working permit natin. Meron lang akong bibilhin dito sa My Homes. Hindi naman ho kami magtatagal, saglit lang. Yan, para sa project natin sa Phase 5. Hindi ko pa kasi naisabay nung bumili ako nung para sa ibang materyales na accessories. Yan na. Tara. Bumili lang uli ako ng water closet. Yan na. Tapos bumili po tayo ng aqua glossip na may Davies. Balik kulay puti naman po to para sa Riega de Dios project. Yan na. Yan, bali 1,100. Dito na tayo ulit sa Riega de Dios project. Yung order ko kaninang umaga para dito ngayon lang darating. Kaya doon na lang ako magbabayad, kuya. Doon ako magbabayad. All black, pero yung 1x1 na square tube nya, bali kulay puti po yung kulay niyan. Dito na lang po sa loob. Yes, Master Jojo, good afternoon. Good afternoon. Ngayon lang dumating yung materialis niya pala,
Kaninang umaga lang natin in-order eh. Ay, awit sa materyales. Alas 3 ng hapon. In-order ng alas 8. Okay, yung mga binili ko pong ilaw, ilalagyan din natin ng ilaw to. Pero yan, yung kapalit na sa taas, nilagyan na po namin kasi madilim eh. Kasi meron pa rito. Tapos dalawang ilaw na maliit. Ako nalaglag, para rito. Yan. Dapat nabuhusan to. Kinakabit na ni Master Jojo isa-isa yung mga pinto. Ito heavy duty na. Hindi na kailangan ng sibat. So 2-in-1 lang siya. Mas madaling gamitin. Pinto. Para sa master's bedroom. Yung mga ilaw pala dyan, nandyan na. Nandun sa TV console. Additional na angle bar, tsaka yung 12mm na steel bar. Tsaka isang Sierra board na 9mm. Ayan, ibababa nila. Yung mga dumating nga po pala nung nakaraan. Ito, hindi pa yata bayad to. Yan, bayaran natin. Dito na lang boss, oh. See, kahit makakoberan nyo po yan, okay lang. Yan, thank you. Yan para sa sidings dito. Tapos ito, meron din cover. Sidings. Log, yung mga wood planks kukunin nila, sir. Bukas. Nandito nga pala sila, ma'am, at saka sila, sir, bukas kay Philip, ha. Nandito bukas. Maaga. Pagsama-samahin nyo na lang para ano, kukunin daw nila. Thank you. Doon na lang ako magbabayad. Thank you, salamat. And dumating ngayon 2,405 reals. Bali yung mga fence grills natin dito, pinturado na ng aqua glossy black. Kaya Philip, itong puti para dito sa 1x1. Yan. Pero lahat na nandito sa likod, puro black na to. Ang harap lang po, sir. Yan. Ganyan yung discarding ginagawa namin. Para pagka nagpa-repaint si client, ito puro black lang, no? Hindi siya mahirap. Kaya ginawa natin sa kabila, no? Oo, hindi mahirap pinturahan. Basta dito maporma siya sa labas. Kasi pagka yung ano, itong bakal na banda nandito sa gitna, ginit na natin dun sa 2x2. Pati yung ano niyan, likod, pinturado na. Paikot. Kulay puti po yan.
Pakita nga natin yung gagawin natin para makita nila ano, client sa vlog. May additional request kasi sila client dito, pero maganda rin naman para isang buo na. Yan, nagdagdag na kami rito. Ilan na yung kakalabasan? 29. Eh di maganda na yan. Ayos na yan. Yan, magkakaroon po siya ng nosing. Since renovation na po kasi, bali hindi na po kami magdadagdag ng tubular na 1 1/2. Kasi renovation na yung ginawa eh. Yan. Ito po, dito lang dito lahat. Yan. Saya-saya. Ang saya-saya. Yan, nasunod na yung gusto ni client dito. O, diba? So, lalagyan po yan. Diretso lahat. Yun nga lang dyan, pag nabuhusan to, wala pang aakyat dyan. Oo, hindi pwedeng umakyat dyan. May curing time pa to. Yan na. Yan si Master Jojo, nagkukumpuni na doon. Bali, bukas ang schedule ng ano nito. Buhos. Siguro bago magtanghali, mabubuhusan yan. Tapos kay Kuya Philip naman. Kamusta Kuya Philip yan? Ito, naka-primer na po yan. Ito naka-primer na. Pag ano ko boss eh. Sige, sige. Kasi lilipat yung mga simento dito, tirahin ko ng gilid yan para mapinis ko dito. Okay. Parang ganun din ba yung gagawin mo rito sa kabila? Ako, ganun din yan. Ganun din, no? Okay. Masahin ko rin yan boss eh. Natrabaho din pala talaga, no? Pero maganda, kita nyo. Ayos. Matibay na to. Hindi yan boss. Oo. Diyan na yung handrail natin. Papunta doon paakyat. Tapos ang ending niya doon sa dulo. Mag-u-turn tayo din. Oo. Pero papaayos muna natin to, no? Palitada na lang. Oo, palitada na lang. Yan na. Ito ano ba lang? Ito kay... Oh, 2x3. Tapos bahala na tayo sa disenyo. Yung design na mas simple, mas elegante. Oo. Ito muna yung update mga karos. Maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw po na Miyerkules. Tapos magpapabali na rin po kami dito ngayong araw po para hindi na po sila pupunta sa bahay. Ayan na, ang puti-puti ng bahay ni client, pero hindi ito yung pinaka-final. Lalong lalabas yung disenyo nito kung itong mga naka-primer coat ay mapipinturahan natin ng black. Yan, gaganda po talaga lahat, lalo siya. At magmumukha ng bahay. Tapos unti-untiin lang po natin na pinturahan po yung mga outside wall. So sasamantalahin natin yung magandang weather din. So ito yung update. Babayaran na lang po namin yung mga na-order po na additional sa hardware. Ginagawa na ni Bilog. Bukas makikita natin yung setup nito. Yan, para magkaroon din tayo ng idea doon sa mga balak na magpagawa nito. Nasa ano lang yata to, 24 cm lang to, no, Jo? So 24 cm, ito yung chinelas ko, medyo bitin pa. Ayan o. Yan, bitin pa siya. Magkakaroon nga lang ng nosing. Yun, 29 cm na po siya pag nadagdagan. So yun na yung finish. Diba? Yan na yung preparasyon na ginagawa rito. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ito, God bless po sa ating lahat. Ang paalam po muna. Let's go. Tara, papabali muna kami. Tapos magbabayad kami sa hardware. Wala pa daw yung truck, kaya wala pa daw yung white na resibo. Balikan na lang daw. Ay, oo nga pala. Oo nga, nauna nga tayo dun kanina. Sige. Pero paid na yan. Ito yung una nating binayaran. Ito pala yung binayaran natin ngayon, 2405. So yung dala-dala nila doon, dalawang 12mm na steel bar, isang Shera board na 9mm. Napakahirap kasi intindihin talaga ng sulat ni ni Madam, no? Doctor siya. 5 cutting disc, kalahating welding, 1 kilong welding rod, dalawang angle bar na 316 by 2 inches. Yan, paid naman na, 2,405. Tapos ito nga palang resibo na to, bayad na. Binayaran na po natin to kahapon. Okay na. Tara.